Hindi na po kayang pigilan ng korte, kahit na anong korte, kahit pa rin ang Supreme Court, ang Justice Committee at ang Senado pag naging Senator Judge sa impeachment process. Dahil ang piling ng mga mambabata sa Senado at Kongreso ay nasa tamang proseso ang nangyayari. Ibinigay na ang lahat ng pagkakataon kay Vice President Duterte pero hindi nag-participate sa Justice Committee. Lahat ng due process ibinigay na pero hindi niya ginamit. Sa Senado na lang ho atin aabangan. Kaya yung mga nagsasabi na kayang ipatigil ng Regional Trial Court ng Quezon City o anumang korte na nagpetisyon, malabo na po yung mangyayari. Kung inyong magugunita, sa unang pagdinig pa lang ng Justice Committee sa isyong ito, 4 na petisyon. 3 sa Regional Trial Court at 1 sa Korte Suprema. Hindi nagpalabas ng TRO, Temporary Restraining Order, hindi na ipatigil ng Supreme Court dahil tama yung proseso. Kahit yung mga lower court na nakatanggap din ng petition, binaliwala. Ngayon may bagong petition ng kampo ni, hindi naman petition ito para harangin, kung hindi, dinimantan na nila. Yung Bangko Sentral, Anti-Money Laundering Council, Justice Committee Chairman Luistro, at yung iba pang mga membro ng Justice Committee. Hindi rin po yan makakaapekto sa ongoing process sa impeachment against Sara Duterte dahil pagdetermina lang naman ang trabaho ng Justice Committee. Ang aktual na trial ay doon po sa Senate impeachment na mangyayari next month, buwan ng Mayo. Okay? Sana pagdating ng Senado hindi na ito tumagal para bago siguro 2 buwan, matagal na yon para matapos na ho itong usapin ito. Ayan po yung nakikita natin sa kasalukuyan. Ngayon, kung merong petition na naman, balita ko meron naman petition sa Supreme Court. Talagang hinaharang nila itong paglabas ng mga dokumento para malaman kung may probable cause. Wala naman hong inilabas na anumang pagpigil ang ating mga korte. Kasi nakikita ng ating mga korte, mayroon jurisdiction ang Kongreso at Senado dahil yung separation of power ay dapat umiiral. Yung Executive Department, Judicial, at saka Legislature. Ang usapin ng impeachment, pabor man kayo o hindi, yan sa isong yan, exclusive yan sa Kongreso at Senado. Pag impeachment, walang pwedeng humarang dyan. Basta sumusunod ang Kongreso sa tamang proseso, kahit Korte Suprema, hindi pipigilan yan. Dahil dun sa unang impeachment, itinuloy ng Kongreso, pero sabi ng Supreme Court matapos ang petisyon, mali yung proseso. Yun ang dahilan. Unconstitutional yung proseso. Yung ebidensya sa impeachment, mga dokumento sa impeachment, walang authority dyan kahit na ang Supreme Court na sabihin tama o mali ang ebidensya. Wala. Laging proseso lang ang kapangyarihan ng Supreme Court na alamin kung nasusunod o hindi. Pero sa ngayon, dahil nakikita ng Korte Suprema na mayroong proseso, kaya tuloy-tuloy lang. Di ba? Yun po yung isa ring nakakalungkot pero karapatan nila. Ayaw humarap ni Sara Duterte sa tamang proseso sa Kongreso pero laging korte ang kanyang tinatakbuhan. Laging korte ang kanyang pinupuntahan. Pero tama din yung karapatan niya yun. Kaya lang hindi niya nakukuha ang pabor sa kanya. Until now. Marami ng abogado at organisasyon nagpetisyon. Wala hong suportang nakuha sila sa korte dahil ang alam ng korte na ang taong bayan ay nakamonitor, nakatingin at alam nila nasa proseso naman. Pagkatapos sa Kongreso ng isyong ito papunta ng Senado, yan na ho yung trial. At sa impeachment trial, wala nang bawal dyan. Meron na silang exemption. Exempted sila sa bank secrecy law. Kahit sa Kongreso, karon din. Hindi pwedeng gamitin ng mga Duterte ang bank secrecy law. Wala yan sa issue ng impeachment. Okay? Yung database na sinasabi, private, data private policy o kung anumang patasyon, at saka yung anti-money laundering law,
Anti-Money Laundering Council, hindi rin yun mapipigilan. Dahil ang trabaho nun, magbantay ng mga kaduda-dudang transaksyon na malaking volume ng transaksyon at pera sa mga bangko kahit na kaninong bank account yan. Merong authority ang AMLA na ito po ay bantayan at nandyan ang council na siya kung nagmo-monitor. Ayan po ang sitwasyon. So ano man ang mangyari sa mga petisyon, hanggang petisyon lang yan. Hanggat nakakasunod sa regulasyon, tamang proseso ang Kongreso at Senado, walang pwedeng pumigil dito. Mag-abang na lang tayong lahat sa kung ano ang magiging desisyon ng mga senador judges. Kasi ang trabaho nila, try and decide. Dalawa lang. Mag-trial, pagkatapos ng trial, mag-decide sila kung guilty o not guilty. Yun lang yun. Hindi trabaho ng Senado pigilan ang ebidensya. Hindi trabaho ng Senado susugan ang depensa. Hindi trabaho ng Senadong makialam sa ebidensya. Ang kanila lang na trabaho ay magtanong doon sa ebidensya kung tama ba. Yung depensa kung tama ba. Dahil judge lang sila. Hindi sila pwedeng maging abogado ng depensa. Hindi sila pwedeng maging abogado ng complainant. Sila ay dapat neutral bilang senador judge. Pag hindi po nangyari yun, usigin natin lahat. Bantayan natin. Sabihin ninyo mga Pilipino, huwag kayong matakot. Sa oras na magkaroon ng trial, pwede kayong mag-comment, maghayag kung sa tingin ninyo sino ang bias, sino ang hindi, at sino po yung mga sa tingin ninyo mali ang ginagawa. Yan ay karapatan ninyo. Walang pwede makapigil, walang contempt sa impeachment ang mga sibilyan. Hindi katulad sa korte. Dati sinabi ko na pagka yung mga trial sa Regional Trial Court o lahat ng korte na kaialam kayo at wala kayong personalidad doon, ipakukontem kayo, pakukulong kayo ng judge. Dito sa impeachment, wala. May karapatan. Kasi mamamayang Pilipino ang complainant yan. Pera ng taong bayan ang issue rito. Betrayal of public trust. Kawalaan na walang tiwala ang mamamayan. Kaya ang mamamayan mayroong boses at karapatan. Okay? Maliban lang kung meron kayong kinakampihan. Pero kung magiging malinaw at maayos ang paniniwala at pagsubaybay sa isyo, malaya sa mga kanya-kanyang interpretation at opinion ang bawat Pilipino dito at sa abroad. Para tayong nanonood nito ng malaking pelikula, malaking movie, or malaking trahedya o kung ano man, na lahat tayo magmamasid, tapos may kanya-kanya tayong paniniwala at interpretation. Pero dapat huwag tayong lilihis dun sa prosesong naaayon sa 1987 na Constitution or Saligang Batas. Please like and share, subscribe and follow.